masalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu at isang magandang makatahanang araw ng Huwebes po muli. Ika-25 ng Disyembre, ika-5 ng Rajab sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito po muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at ito na po ang ika-252 na episodyo ng ating programa na walang ibang iniling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream at isang magandang holiday sa ating lahat. Maraming open days ata dapat aside sa mga nagtatrabaho po ngayon nasa emergency or kumbaga service sectors. Pero kami, mga kabalay ninyong ICS, ay nasa vacation mode na at ang mga plano na itong mga kasama ko sa station. Sige, pakinggan natin ang mga plano na ito sa episode na ito. Unahin natin ang ating right-hand lady. Kabalay na Jess, kumusta? Yes, kabalay na Ri at kabalay na Hamsari. Assalamualaikum warahmatullahi sa ating lahat, lalo na sa mga nanonood. Isang maganda at makatahanang umaga po sa ating lahat. And of course, after ang ating right-hand lady, ang ating left-hand man, Kuya Hamsi. Yes, kabalay na rin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at makatahanang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Deliver. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At kabalay na rin, kabalay na just I would also like to take this opportunity para batiin ng ating mga kapatid na Kristiyano sa kanilang pinaka-importanting kaarawan or celebration ngayong taon, which is the Christmas or Pasko. Para sa ating mga kabalay na Kristiyano, maligayang Kapaskuhan po sa inyong lahat. And syukran pa rin po sa pagsama sa atin para sa episode na ito ngayong araw. Makabuluhan po ang ating topiko para sa ating highlight na talakayan, which is MHSD's Policy Direction for 2026. Sa pagtatapos ng taong 2025, matapos natin marinig ang lahat ng accomplishments at challenges ng ating ministeryo itong nakalipas na mga episodyo, ngayon naman mapapakinggan natin ang mula mismo sa ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara ang ating direksyon para sa susunod na taon. Pero
para pa po yun sa ating segmentong talakayan. Bago natin maratnan, tayo po ay dadaan sa ating segmentong balitaan. IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, HSF, Health and Safety First, and makalipas ng ating talakayan, sa mismong talakayan din pagkatapos, marinig natin ang KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Numerong 0955-799-4778. At sa loob ng 252 episodes po ng ating MHS Delivers, kami po ay patuloy na magsiservisyo para ipamahagi ang impormasyon at kaalaman ng ating Ministry of Human Settlements and Development. Ito po ay susundan ng ating balitaan makalipas nitong mga paalala. Simula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3, sa may Barangay Kapiton, Dato Odinsin Suat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odinsin Suat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating balitaan. Na ngayong araw ay meron po tayong dalawa. MHSD muling ipinamalas ang suporta sa mga karapatan ng kababaihan sa culmination ng 18-day campaign to end vow 2025. MHSD aktibong nakibahagi sa Ginakit Fluvial Parade para sa Sharif Kabunsuan Fest 2025. At para sa ating unang balita, MHSD muling ipinamalas ang suporta sa mga karapatan ng kababaihan sa culmination ng 18-day campaign to end vow 2025. Narito si Kabalina Hamsi. Aktibong nakibahagi ang Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM sa culmination program ng 2025 18th Day Campaign to End Violence Against Women or VOW na inorganisa ng Bangsamoro Women Commissioner VWC. Noong ika-12 ng Disyembre taong kasalukuyan na naganap sa harap ng Office of the Chief Minister OCM Building, ang pangkat ng MHSD pinangunahan ni Zuhaira U. Ibrahim, RN, Housing and Homesite Regulation Officer 4 ng MHSD Special Geographic Area or SGA,
at Gender and Development or GAD Coordinator na nagbibigay diin sa patuloy na pagsisikap ng ministry na isama ang mga prinsipyo ng kasarian at pag-unlad sa mga programa, patakaran at mga inisyatiba ng lugar sa lugar ng trabaho at matatag na pangako nito na wakasan ang lahat ng uri ng karahasan laban sa kababaihan sa Bangsamoro. Ang 18th Day Campaign na opisyal na nagsimula noong November 25, 2025 ay bahagi ng pambansa at regional na pagdiriwang na naglalayong palakasin ang kamalayan sa publiko sa mga pagsisikap sa pagtataguyod at paunlarin ang isang kultura ng respeto, kaligtasan at pagkakapantay-pantay. Sa buong panahon ng kampanya, iba't ibang aktibidad ang isinagawa upang hikayatin ang dialogo, edukasyon at kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya sa pagtugon sa karahasan batay sa kasarian. Formal na sinimulan ang programa sa mensahe ni Haja Bainun G. Caron, Chairperson ng Bangsamoro Women Commission or BWC BARM, na nagbigay din sa kahalagahan ng pagkakaisa sa mga institusyon sa pangangalaga sa mga karapatan at kapakanan ng kababaihan. Isang makabulong lektura tungkol sa strengthening the family and community through justice and compassion, an Islamic perspective on ending violence against women ang ibinahagi ni Sheikh Abdul Kahar Musa, spokesperson of the Bangsamoro Darul Ifta or BDI BARM. Sa kanyang lektura, pinaalala ni Sheikh Musa sa mga kalahok ng isa sa pinakamabigat na utos ng makapangyarihang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tungkuling pangalagaan at protektahan ng mga kababaihan. Binanggit niya ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binigyan din na ang isa sa mga palatandaan ng isang tunay at matuwid ng pananampalataya isang taong tinatrato ang mga kababaihan ng may kabaitan, paggalang at pakikiramay na nagbibigay din sa Islamikong pundasyon ng hustisya at dignidad para sa mga kababaihan. Kinilala ng BWC ang MHSD bilang unang ministry na nagkumpirma sa pakikilahok nito sa lahat ng ministeryo ng BARM na sumasalamin sa proaktibo nitong suporta para sa mga advokasya na may kaugnay sa kasarian. Nagpakita rin ng MHSD ng matibay na pakikilahok sa mga interactive na bahagi ng programa kung saan dalawang kinatawan nito na nagwagi sa segmento ng question and answer na pinangunahan ng BWC na nakatuon sa mga batas na pagpoprotekta sa mga karapatan ng kababaihan. Ang mga nagwagi ay sina Zalila S. Datu Imam mula sa Supply and Property Section at Zunaira Jilinso mula sa General Services Section. Nagtapos ang aktibidad sa pangwakas na mensahe mula kay Noraini Tan Lim, Deputy Minister ng Ministry of Social Services and Development or MSSD BARM, na muling nagbigay diin sa responsibilidad ng gobyerno na tiyakin ang mga tumutugong sa serbisyo at patuloy na advokasya upang protektahan ang mga kababaihan at kanilang pamilya sa Bangsamoro. Matapos ang programa, sumali ang mga kalahok sa seremonya ng flag retreat bilang pagsunod sa lingguang mandatory flag retreat na isinasagawa ng mga BARM Ministries, Offices and Agency or BMOAs na sumisimbolo sa pagkakaisa, disiplina at kolektibong pangako sa mga prinsipyong itinaguyod ng noong kampanya. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok nito sa pagtatapos ng 18th Day Campaign to End Violence Against Women, patuloy na pinagtibay ng MHSD ang dedikasyon nito sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pamamahala at pangangalaga ng dignidad, karapatan at kapakanan ng mga kababaihan sa Bangsamoro. Para sa mapayapang pamamahit maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako po niling lingkod, Amsari Pala, nagbabalita. At para sa ating pangalawang balita, MHSD aktibong nakibahagi sa Ginakit Fluvial Parade para sa Sharif Kabunsuan Fest 2025. Inspirado ng temang Grounded by Faith, Strengthened by Culture, Driven by Transformation, masayang lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa Ginakit Fluvial Parade bilang pagsimula ng Sharif Kabunsuan Festival 2025. Noong ika-19 ng Disyembre ngayong taon.
Ginugunita ng pagdiriwang ang makasaysayang pagdating ni Sheriff Muhammad Kabunsuan at ang pagpapakilala ng Islam sa Mindanao. Ang pangkat ng MHSD ay pinangunahan ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, Director 2 for Operations and Management Service Salem C. Dimuna, at Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area o SGA Hamza A. Salik. Nagsimula ang ruta ng parada sa Cotabato State University at nagtapos sa Port Pantalan. Binigyan din ng kanilang pakikilahok ang matibay na suporta ng Ministry para sa pamana ng kultura, pagkakaisa, at pangangalaga ng kasaysayan ng Bangsamoro. Ang aktibong pakikilahok ng MHSD sa pagdiriwang ay naging posible sa pangunguna ng Human Resource Management Section o HRMS ng MHSD. Sa pangunguna ng head nito na si Tyron Luis A. Agcambot at sa tulong ni Dayan Saki Noor In T. Sangkula, Human Resource Management Assistant. Isinagisag ni Agcambot ang MHSD sa pagsali sa Ginakit Fluvial Parade sa ilog ng Rio Grande de Mindanao bilang simbolikong pagsasadala ng makasaysayang pagdating ni Sheriff Kabunsuan. Ang Sheriff Kabunsuan Festival ay isa sa pinakamahalagang taunang kaganapang pangkultura sa BARM. Ang parada ng mga pinalamutian na mga bangka upang itampok ang pananampalataya, kasaysayan at pagkakakilanlan, mga pagtatanghal ng pangkultura at pakikilahok ng komunidad. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa Ginakit Fluvial Parade, muling pinagtibay ng MHSD ang pangako nito hindi lamang sa pagbibigay ng inklusibo at napapanatiling pabahay para sa mga mamamayang Bangsamoro, kundi pati na rin sa aktibong pagsuporta sa mga inisyatibo na nagpapalakas ng pagpapamalas ng kultura at pagkakaisa sa rehiyon. Patuloy na nakipagtulungan ng MHSD sa pamahalaan ng Bangsamoro sa paggalang sa mga tradisyong nagbubuklod sa mga komunidad habang sinusulong ang mga layunin sa pag-unlad para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bint Emran Muhammad at kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH at HSF makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At tayo po ay nagbabalik para sa ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay na ibabahagi sa atin ng ating kabalay na Jazz. Yes, assalamualaikum sa lahat na nanonood muli. Narito po ang segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. So, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa work suspension na gaganapin sa December 29 ngayong taon na mas kilala sa Memorandum Circular Number 111. So, ano nga bang Memorandum Circular Number 111?
Ito ay isang kautusan mula sa Malacanang na sinususpinde ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa ika-29 ng Disyembre ngayong Lunes at ngayong taon at ikalawa ng Enero sa susunod na taon at yun ay Biyernes upang bigyan ng mga kawani ng gobyerno ng mas mahabang panahon para ipagdiwang ang bagong taon at makabiyahe ng maayos papunta at pabalik ng iba't ibang rehiyon sa bansa. So bakit nga ba sa December 29? Dahil ito ay tinatawag na bridge holiday o dagdag na araw para mas mapahaba ang bakasyon pagkatapos ng Christmas at bago ang New Year's Day para sa ating mga kapatid na Kristiyano. At dahil ang ika-30 ng Disyembre ay regular holiday at ito ang Rizal Day at ika-31 ng Disyembre ay special non-working holiday at unang araw ng Enero ay regular holiday para sa bagong taon. Kaya ang December 29 ay nagiging strategic para sa isang mas mahabang pahinga. Pero hindi lahat ay hindi papasok. Tulad ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at vital na serbisyo tulad ng health services, disaster response at iba pang emergency duties ay patuloy ang operasyon kahit may suspension ng trabaho. So paano naman yung mga pribadong sektor? Ang suspension ng trabaho sa mga pribadong kumpanya at opisina ay nasa desisyon ng kani-kanilang mga boss, hindi automatically walang pasok sa private sector. So, ibig sabihin, ang Memorandum Circular Number 111 ay nagbibigay ng maikling bakasyon sa mga empleyadong pampamahalaan para mas makapagdiwang at makapamasyal sa holiday season habang sinisiguro ring may mga serbisyong kritikal na nagpapatuloy para sa publiko. At yun lamang po ang ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Yay! Ano nga yung mga date na holiday, Kabalina Jazz? December 30, December 31, and January 1. And 29? Bridge. Bridge holiday How about tawag naman doon. January Bridge. 2? Bridge. Bridge pa rin. Yes. Sumama So magkikita tayo 2, 3, January 5. Inshallah. Pero para sa ating mga kabalay na nakikinig sa MHS Meron pa Delivers, kami meron pa rin tayong episode sa January 1. At saka sa, Kabalina sa January 1. Happy New Year. Pero Makikita niyo pa rin kami. yes. Kami however, hindi na namin makikita ang isa't isa. Pero alhamdulillah, isang mahaba-habang pahinga, inshallah. After nitong makabuluhang taon ng 2025. We deserve this. We all deserve this. Pero sa ating mga kabalay na nagtatrabaho pa rin sa mga araw ng bakasyon na ito, ang ating health sector, ang ating service sector, ang ating disaster sector, saludo po kami sa patuloy na serbisyo ninyo para Mga sa Bangsamoro. Mga bayani na ating laging inaasahan at laging maaasahan. Alhamdulillah. Pero with that, syukran sa ating IPH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Talagang pambahay nga siya kasi sa bahay lang tayo. Stuck tayo sa bahay. Stuck lang yan. I-release na yung phone. And with that, pakinggan naman natin sa 1 week na ito. Anong mga posibleng sakitin ng mga tao sa bahay? Peligro, Kabalina. Ano ang ating health and safety first? Kabalay na Hamsi. Yes, Kabalina. At para sa ating maikling segment ng health and safety first ngayong episodyo, best health is our greatest wealth. Sa ating nakaraan episodyo, ating tinalakay ang topikong Holiday Hazard Prevention Month. At para naman palawakin ang isa sa mga prevention ngayong selebrasyon, atin naman pag-uusapan ngayong araw or papasadaan natin ng Firecracker Injury Prevention Month. Yes, kabalay na rin ngayong buwan ng Disyembre kasabay ng kasiyahan at kapaskuhan, ginugunita rin natin ang Holiday Hazard Prevention Month na ating tinalakay last previous episode. Sa ilalim ng pagdiriwang na ito, binibigyang pansin natin ang isang seryosong issue tuwing holiday season, ang Firecracker Injury Prevention Month. Bakit nga ba mahalaga ang Firecracker Injury Prevention Month para sa ating mga kabalay? Taon-taon may mga naitatalang kaso ng
pagkapasol sa kamay at muka, pagkabulag, pagkaputol ng daliri at minsan naantong sa pagkamatay. Kadalasan ng mga biktima ay mga bata, kabataan dulot ng maling paggamit ng illegal na paputok. Ang mga pinsalang ito ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na kapansanan kung hindi natin tamang paggamit nito. Ang mas mahalaga ay pag-iwas kaysa pagsisisi. Yes, at mga paalala at dapat gawin, unang-una is iwasan ang paggamit ng paputok, especially sa mga bata. Mas ligtas ang noisemakers like Toroto at iba pang mga alternatibo na kung gusto niyo mag-ingay. Pangalawa, bantayan ng mga bata, huwag gayaan ang mga bata na umawak or maglaro ng paputok sa daan or kahit saan. Pangatlo, sumunod sa batas at regulasyon, iwasan ang pagbili at paggamit ng illegal na paputok. And sunod is panatiling ligtas sa paligid. Iwasan ang paputok po sa malapit sa bahay, sasakyan at madaling masunog na mga bagay. Panglima, alamin ang dapat gawin kung may aksidente. Agarang humingi ng tulong sa ating mga medical frontline services. Huwag mag-self-medicate kung may mga paso or sugat dahil ang ating mga frontline services ang mas professional na kakaalam kung ano nga bang dapat gawin. Ang mensahe lamang sa mga magulang at komunidad is ang kaligtasan ng mga bata at ay responsibilidad nating lahat. Sa simpleng pag-iingat at tamang desisyon, maaari nating maiwasan ang mga aksidente at mapanatili ang saya sa pagdiriwang ng Pasko sa ating mga kapatid na Katoliko. At habang ipinagdiriwang natin ang Kapaskuhan at Bagong Taon, tandaan natin ang tunay na selebrasyon ay yung walang nasasaktan at walang napapahamak. Sa pakikisa sa Firecracker Injury Prevention Month at mas malawak na advokasya ng Holiday Hazard Prevention Month, sama-sama natin gawing ligtas, masaya at makabuluhan ang pagpasok ng bagong taon. At sa Bangsamoro at sa buong Pilipinas, sa kaalaman at disiplina, ligtas ang selebrasyon. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako pong nilingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. May kaninong kabataan ba ito? Alam niyo what to see? Yes, paborito na. Yung kinikis-kis lang sa pader natin yung friction para pumutok ng Lalo na sa kalsada, doon talaga maganda siya. Ang sarap ng tunog. Satisfying. Diba? Hindi ko lang, uso pa ba yun? Binibenta pa rin ba yun? Binibenta pa rin siya, Rip. Pero doon madalas nakukuha yung pagkapasa at kasi mas lalo siyang lumiliit ng lumiliit Yes. hanggang sa abot na siya sa kamay mo. So, yun. Hindi ko sinasabi niyo ng kabataan ko. Hindi ko sinasabi ko naglalaro ako ng Pinagdaanan natin nila at maghanap pa ng mas makinis na pagkikis-kisa ng watusi. Malagot tayo dito di oras. Saan natin nabibili yan? Hindi pa kasi ganun kaigpit yung mga patakaran before, pero ngayon na meron na po tayong mga ahensya or otoridad na dapat tumutok sa ganung pagbabawal. And I believe meron ng balak ang ating mga LGUs para sa isang mas controlled na celebration para sa ganyan. Whether it's Christmas or New Year's Eve or kahit Ramadan Eid Last Eid year, pa yan. if I'm not mistaken, Kabalay na rin nag-organize or inalaw yung paputok sa Cotabato City ng local government unit pero sa isang lugar. Yes, sa isang lugar. And para sa mas malaking paputok gusto mo naman, manood, like kung talagang gusto mo- fireworks talaga Yes. sa langit, mayroong actual controlled license question mark na Sa fireworks area. sa area. Kung gusto mong manood, pupunta ka. Kung gusto Yes. mong magkuhan, sumali ka. Doon, basta meron lang isang area kung saan pwede magpaputok ng mas marami. Yes. At kung gusto niyo manood ng Ng fireworks, ng mga ilaw, kahit sa kalsada. Actually, kahit ang plaza natin ngayon parang festive na eh. So, para sa ating mga kabalay na Kristiyano na or lahat ng nag-celebrate po or na umuobserba po sa holidays na ito, huwag ka mag-enjoy po pero huwag po natin kalimutang mag-ingat. Safety first. Safety first. Meron pa, ano ba yung isang kaganapan na merong fireworks, merong lights, merong festival kumbaga na nagaganap ngayon sa ating mga lokal na mga pamahalaan hosted. Pero at the same time yung tipong sa mga magbabakasyon din sa labas ng kanilang rehiyon ngayong long weekends, long holidays, ingat din po tayo. And lalo na sa mga magse-celebrate at mga ano bang tamang term? Kahuyan? Kakahuyan. Parang gawa sa kahoy ang mga bahay. Or gawa sa kahoy ang ganun, mas mataas ang chance ang mapagmulan ng sunog or kapag magpaputok kayo sa mga masisikat na lugar, lalo na kapag gawa sa kahoy yung mga bahay natin. So with that, yun po ang ating health and safety first. So, alhamdulillah, narito na po tayo sa ating highlight na segment, ang ating MHS Discusses.
Papakinggan natin ang boses ng ating Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, Minister ng Ministry of Human Settlements and Development, para sa kanyang topiko ngayong episode na ito, Policy Direction ng MHSD for 2026. Ano nga ba itong policy direction na ito at ano nga ba ang mga tanong natin na kanyang sasagutin? Pakinggan natin sa ating segmentong MHS Discusses. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, at narito po tayo muli sa isa pang segmentong MHS Discusses. And para sa final episode natin for 2025, kasama po natin ngayon ang walang iba kundi ang Minister ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Assalamualaikum, welcome back po sa ating MHS Delivers Attorney Hamid Aminuddin D. Bara. Welcome po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To our listeners, mga kasama natin, mga kabalay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doing fine. And inshallah, MHSD will still be here as the housing arm of the bar. Yes, inshallah. As habang paparating po ang ating 2026, nakita natin sa mga huli nating mga episodes ang accomplishments natin for 2025. Pero moving forward, malalaman natin kung ano ang maaabutan natin sa susunod na taon. Pero bago natin pag-usapan yun, kumusta po kayo ngayon, Minister? Kumusta po ang opisina ng Office of the Minister itong nakalipas? Alhamdulillah, we are doing fine. We are happy that despite some problems, at least all services, all divisions, all sections are doing the best they can in delivering the necessary services for our stakeholders, inshallah. Inshallah, alhamdulillah. Then, para dahil nalaman na natin ang ating mga 2025 accomplishments, alhamdulillah, pwede nyo po, para sa mga first time naman makinig sa ating MHSD na MHS Delivers, gusto nyo po bigyan ng mabilisang introduction kung ano nga ba itong MHSD, ano po yung meaning ng the housing arm of the BARM, at paano po siya nag-operate, paano po siya operating sa panahon ninyo as leader? After the establishment of the Bangsamoro government, one of the ministries that was established among the 15 ministries is the Ministry of Human Settlements and Development. Bagong-bago na ministry, walang previous na ministry before during the arm. And we were tasked to organize the ministry. Alhamdulillah, I was appointed by the former Chief Minister, Al-Haji Murad Ibrahim, April 5, 2019. And I was made to organize the ministry. In fact, I need the help of my staff in the Bangsamoro Transition Authority, because that time I was member of the BTA, and I can still remember my talk with then Minister Guerra of the Ministry of Finance, na binigyan ako ng nine people, skeletal people, and from then on, the ministry grew into what we have now. More than 200 people, more than 100 itemized, and more than 200 contractual employees. And this is how we are able to grow. And one of the best things that I realized when I was made to organize this was, I have been before in the arm. I was Secretary of Education for some time in 2010. But I tried to initiate reform. Nahirapan ako kasi may mga tao na dyan. Mahirap. But in the case of MHSD, we recruited people and we were able to select the best people we can. And this is why I'm so happy with the kahit hindi mo sabihin sa kanila anong gawin nila, they know
because they are new and they know their work. Yan ang kagandaan ng MHSD ngayon. So I salute the men and women of MHSD. If we have any success, it is because of you. What that journey it has been 5-6 years na po tayo sa MHSD, alhamdulillah, and throughout those years na develop natin ang ating tagline na housing arm of the BARM, and ngayon may isa pang taon na paparating for 2026 at sa paparating at sa buong taon na yon under your leadership. Ano po yung policy direction ninyo since, or kung ano po yung direction na dinala ninyo ang MHSD sa development niya from conception to today? We are very happy and we are thankful to the Bangsamoro Parliament, to the MEPM for the approval of our budget. In fact, when we defended our budget, it was set and approved, and alhamdulillah, which means that we can still continue our work for MHSD. Aside from the regular GAB budget that we are receiving, we are also receiving special development funds, especially in the development of the transformation of camps in the different areas of the Bangsamoro, especially the 6 major camps. And this is something that MHSD is very happy to work on. Yes. Alhamdulillah. At sa ating policy direction po, sir, for MHSD, may nais nyo pong itatak or naitatak or nais pang mas lalong itatak sa ating ministry na gusto nyong ibahagi? Policy directions while leading MHSD have challenges and issues, but we are very happy that with our people working together, the different divisions, they easily handle them through coordination, through cooperation, and through cooperative endeavors. And so we are happy that they can still be done, inshallah, with the initiative, with the people we have in the MHSD. Ay, may gusto niyo po i-specify ano po yung mga policies po na iyon, sir? Mas lalo siyang i-expound para mas maintindihan po ng ating mga kabalay kung ano pong minimin nitong policies na ito, anong minimin ng policy direction na ito. Among those policies that we are still working on is the possibility of increasing the number of local government units that will have their club approved. Yeah, that's very important because in order for urban and rural development to pass, we need the CLUP. And alhamdulillah, the ILUD, the division that works on this, had been working so much for this, and we are increasing the number of local government units that are having their club approved. Secondly, there is also the plan of the entry of investors coming from other areas, and the policy and other divisions are working on with cooperating with different agencies. There are many government agencies who are really interested, even private agencies, not only national but also international agencies who are willing to work with MHSD. Alright, isa lang yun sa mga examples po ng ating policies sa ministry na kasalukuyang mini-maintain at sa challenges man yun at kung paano nila ma-overcome. Meron namang paparating na taon. Inshallah, next week is 2026. Ano po ang ating ways forward? Ano po ang ating expectations for sa susunod na taon para sa MHSD? Yeah.
of course, MHSD, with the new budget that has been approved, we are now happy to work on, and then with all the help coming from other agencies working with us on our improving our policies, especially in our investment, plus the fact that we are also working in line with the policies of the Bangsamoro government. Just recently, the Chief Minister announced that all ministries must see to it that there is a budget for ex-combatants. And this we have to work on also in the MHSD. We have to be sure that among the beneficiaries of our programs are the ex-combatants who had been veterans of the conflict in Mindanao, and this is a very good development which the Chief Minister Honorable Abdurrahman Makakwa has initiated and has announced in his directions to the different ministries. Alhamdulillah. At na-mention nyo nga po kanina, nagkaroon tayo ng ilang activities na para sa ating 6 major camps, which is part of the, kumbaga, mission para sa ating mga ex-combatants. And inshallah, more activities nun for 2026. So, Yeah. Aside from the 6 major camps, transformation of the 6 major camps, there is also the need to improve also the other camps. Because there are other camps next to the major camps, and this is part of the program of the the office of the Chief Minister. Syukran po sa ating Chief Minister sa kanyang walang sawang pagsuporta sa ating mga kabalay na ex-combatants at sa pagbigay ng MHSD sa ganitong klaseng mga serbisyo na ipamahagi sa ating mga kabalay na Bangsamoro. And nasa dulo na po tayo ng ating sa ating MHS discusses. May iba pa po kayong gustong i-highlight na policy direction para sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo or nanonood ng live stream? We have to note that the thrust of MHSD is not only to help the victims of the conflict. That is why we already have delivered and what do you call this? Houses to victims of conflict in all areas of the BAM. We have we have done this in Sulu, in Tawi-Tawi, in Basilan, in the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, a special geographic area, in Cotabato City, and in Lanao del Sur. So this will continue aside from the new projects that we'll be working on, inshallah. So alhamdulillah, with all of this, MHSD will be doing the best it can in order to answer the whatever little work it can, answer the housing need of the Bangsamoro government, aside from the development of the major camps and other tasks given to it by the Bangsamoro government. Right. Syukran po, Minister, sa inyong naipamahagi para sa ating topiko ngayong araw na ito na Policy Directions of MHSD for 2026. Bago po namin kayo pakawalan para sa MHS Discusses, may gusto po kayong parting message na ibahagi sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo or nanonood ng live stream? Yeah, to our clientele, to our people, always remember, and we have been emphasizing this, that
we are here to work for the Bangsamoro people. Our thought in the MHSD is that this is a task which is given to us not only by the Bangsamoro people, not only by the Bangsamoro government, not only by the Bangsamoro Transition Authority, not only by the Office of the Chief Minister, but this is a task that is a trust from Allah. And aside from this, we are very keen with the use of the money that is the funds that is being used for the projects, because we know that we will be answerable to the Bangsamoro people, to the Bangsamoro government, to the to Allah Subhanahu wa Taala, to the Filipino people, and to the Philippine government, because this is part of the block grant that is granted by the government. And so that is why in MHSD you do not have what you call this padulas or whatever. As much as possible, we are trying the best we can that whatever we do, it is for Allah Subhanahu wa Taala. You know one of our hashtags, Trabaho ko. ano yung kwan? Ibada ko. Hashtag trabaho ko, ibada ko. Trabaho ko, ibada ko. My worship, my my work, my worship. So we are working, but at the same time, we are worshiping Allah Subhanahu wa Taala. Inshallah, you'll find this in the heart of every MHSD employee. Inshallah, inshallah, inshallah. With that, dito po nagtatapos ang ating MHS Discusses. Shukran, Minister, sa inyong ibinahaging oras at kaalaman sa ating mga kabalay. Pero bago po tayo maghiwalay sa ating talakayan, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. At ang unang tanong ay, ilang taon na in operation ang MHSD? So, nabanggit po kanina ni Minister kung kailan nag-start ang MHSD with perfect date. So, bilangin nyo lang kung ilang taon na in operation ang MHSD. Second question, magbigay ng isang division na binanggit ni Minister sa kanyang pagbigay ng example ng policy direction. So, may nabanggit siyang mga divisions, magbigay lamang ng isa. At pangatlong question, ano ang hashtag na binanggit ni Minister sa kanyang parting message bago tayo nagtapos ng MHS Discusses? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria Bintemran Muhammad, at sa ngalan po ng ating Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, kami po ay nagpapaalam po sa ating MHS Discusses. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan nina At ako po inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi. Yes, at ako po yung lingkod Bangsamoro Hamsari Palat sa ating mga kasamahan sa AICS. Ma'am Salem Bayab Tulab Tula, Sir Alman Suarez Ugaw, Sir Datunos A. Daudsat, at sa ating intern na Sir Pel, maraming salamat po. At sa ating technical side sa DXMS, maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, hashtag building community, building ummah. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria Bintemran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 252nd episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita